Inabla ng isang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa kanya na ang pagkapangulo noong 2022. Sabi ng mambabatas, bakit hindi ka tumakbong presidente noon? Nagbabalik si Marian Enriquez. Kung tutuusin, si Vice President Sara Duterte na raw dapat ang Pangulo noong 2022. Sinabi niya mismo yan. The presidency of 2022 was mine already. Sagot naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan? Di sana tumakbo siya. pero bakit nga ba nasabi ni VP Sara na solid na sa kanya ang suporta noong 2022 kung tumakbo siyang Pangulo? Nag-ugat yan sa pahayag noong nakaraang linggo ni House Assistant Majority Leader Jay Conghon. Aniya, nagsimula ang gulo nang mangarap daw si VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging presidente ang bise. Banat dyan ni VP Sara? Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Matatanda ang isinugod sa ospital ang ilang opisyal ng Office of the Vice President nang sumama ang kanilang pakiramdam sa gitna ng pagdinig ng Kamara tungkol sa paggastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara. Giit ng mga mambabatas, hindi lalala ang sitwasyon kung sinagot na lang ng OVP ang mga tanong. You know, if there's smoke, there's fire. Hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang kanyang 10 araw na detention. Kasunod niyan, na-discharge na siya sa ospital. Kung maayos naman na ang lagay ni Lopez, wala na raw siyang dahilan para hindi humarap sa susunod na hearing bagamat wala pa yang schedule. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.